chapter 2, verse 6. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon himself the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Basahin ko rin po ang Tagalog. Bagaman siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya itinuring na kailangang pakahawakan ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Bagkus ginawa niyang walang kabuluhan ang kanyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao. Yamang siya ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po na pumayag ka at kinaloob mo na kami ay maligtas. Bagaman ito ay isang masakit na pamamaraan, sapagkat ang inyong bugtong na anak ay nabayubay sa krus at kailangan niyang maging tao sapagkat kami ang mga tao ang kanyang ililigtas. Salamat po sa obedience ng inyong anak. Kaya po kami ngayon ay ligtas sa pananampalataya na ibinigay ninyo rin sa amin. Kami ngayon ay mayroong kasiguruhan na makakasama mo kami pagkatapos ng mundong ito. Salamat po sa lahat ng aral na ito. At nawa matutunan pa namin ano pa ang dapat at hindi kami maligaw sapagkat maraming paliwanag kung paanong naging tao ang Panginoong Diyos. Ito po ang aming hinihingi ngayon. Gabayan mo aming isip sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayong umupo at pakibura ito. Yan. So, eraser. Wala. Tissue na lang, tissue. Okay. Sa lesson po na ito, at ito'y preaching din, pero more of a lesson. And natutuwa ako sa inyo na nasa Zoom. No? Sila Leonor, sila Sister Marlene. Salamat sa inyo sa pagsubaybay palagi sa preaching. Gawin mo nga siyang gallery view. O, yan. So we have 3. Ayan lang ba? Okay. So balik mo na sa balik mo na sa speaker view. Dito po ngayon ay matututunan natin ang mga importanteng terminology na kapag naintindihan natin ay magiging mas malago ang ating pananampalataya. Ang una pong word na gusto kong bigay sa inyo ay yung tinatawag na hypostatic. Yan. Naku po. Nosebleed na naman yan. Hypostatic. Tapos, meron pa, impossible. Hindi yan impossible, ha? Impossible. Yan. Tapos, Christotokos. Yan. Christotokos. At saka, mamaya, malalaman natin. Ano ba yung mga yan? Ba't kailangan naming malaman yan? Kailangan natin malaman yan sapagkat yan ay mga ginagawa, pinag-usapan ng mga Kristiyano 200 years after the Lord Jesus Christ went to heaven. Sila po ay mga Griego, Greek-speaking people, at sila ay mga Latin-speaking people. Nang kumalat na ang Kristyanismo at nawala na yung persecution, lalo na noong naging legal na ang maging Kristiyano, ay sila naman ang nagbangayan.
Noong ang Kristiyano ay illegal, ang nagbabangayan or ang umaaway sa mga Kristiyano ay yung mga naghaharing uri, yung mga Jews, yung mga Romans, yung mga Greeks. At nung naging pinuno ang mga Muslims, yung mga Muslims. Pero tuwing ang namumuno ay mga Kristiyano, ang nag-aaway, kapwa Kristiyano. Ganon. No? Sila yung nagpapatayan. Purihin ng Diyos dahil ang mga Baptist, sila yung pinapatay pero hindi sila pumapatay. Never tayo nag-organize ng army, Baptist army. Amen. Or isang Baptist movement na may armas at pupunta sa bundok para maging guerrilla, para labanan ang mga Katoliko, Protestante, mga Anglikano, o mga Muslim. No? Hindi tayo gumagawa ng ganyan. Hindi yan turo ni Kristo eh. Yes. Hindi turo ni Kristo yan. Okay, in a way, doon sa Germany, merong tinatawag na Munster Rebellion. Kailangan din malaman nyo yan. Baka mamaya sabihin sa inyo, sinungaling yung pastor nyo. Ayan. Isang beses sa panahon ng mundo na napuno na yung mga Baptist sa kakapatay sa kanila. Mukhang hindi maaawat sa pagpatay. Nag-organize ng yung German Baptist ay nagkaroon ng rebellion ng mga pumatay na rin sila. Oo. Kaya yan. Kaya ganyan spelling yan kasi German yan eh. Munster. Aktung. Yan. Di ba? So yan po ay the one time. Pero always, all the time, tayo yung pinapalayas, tayo yung kinukulong, tayo yung hinahataw, tayo yung nilulunod. Yan ang mga Baptist. Yan, andyan. Yung, Martyr's Mirror. Yung malaking libro dyan. Martyr's Mirror. Andyan lahat ng mga pag-uusig sa mga Baptist. Tapos yung Trail of Blood, yun yung concise, yung pinaikli na. Alam niyo ba kung ilan? 50 million Baptists during the Dark Ages perished in the hands of fellow Christians. Those who are supposed to be saying that they are Christians. Now, to prevent that, ang nangyayari, nagkakaroon sila ng agreement. Kasi, yung mga nagro-rule, pagka hindi sila agree sa yung pananampalataya, ang iniisip nila, dapat kang mamatay. Kasi, binabago mo yung doktrina ni Kristo. Gusto nila sila na yung maging ma-advance na nila yung judgment seat of Christ or yung Great White Throne Judgment. Ina-advance nila. No? Sa Arabic, Yom Al-Qiyamah. Yom Al-Qiyamah, the Judgment Day. So, tayo po ay naniniwala na dapat husgahan, dapat ay puksain. Dapat walang matitirang kaaway ang Diyos. Pero, ang Diyos ang gagawa noon, hindi tayo. Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Sabi sa 1 Thessalonians, in flaming fire, taking vengeance upon them that know not God and that obey not the gospel of Jesus Christ. So lahat ng hindi sumunod sa gospel, hindi sumunod sa doktrina ni Kristo, may kalalagyan yan, may araw din yan. Sabi ni Brother Louis, bullet day. No? Ano kasunod doon? Balang araw. I will giant you. Maghihiganti ako sa'yo. Kalimutan ko na yung joke na yun eh. Bagligla na lang lumutang eh. Bullet day, I will giant you. Pero hindi tayo ang magja-giant sa kanila. Ang magre-revenge. Ang Panginoon ang magre-revenge. Amen. Oh, so hintayin natin. Oh? Huwag tayong mag-organize. Pero kahit na
para tayo ay may unity in doctrine, kailangan intindihan natin hypostatic union. Hypostatic union. Kailangan alam natin yan. Impossibility of God. Alam natin dapat yan. Possibility of Christ. Alam dapat natin yan. Okay? So, ano ba yung ibig sabihin yan? Meron sinulat si Cyril. Ito po ay 450 AD. Sipin nyo gano'ng ilan yung taon na yun? 1,500 years ago. More or less. Nagdedebate na sila tungkol sa pagkatao ni Kristo. No? Hindi bago ang mga yung mga usapan tungkol sa tao ba si Kristo? Diyos ba si Kristo? Paano magiging tao ang Diyos? Hindi pwede. Paano ang tao ay Diyos din? Hindi pwede. Matagal na yan usapan. 450 AD, nagpapatayan na sila dahil dyan. No? They are banished. Itong si Nestorius, itong letter of Cyril to Nestorius, dahil merong Pope na tinatawag, ay yung may power yung Pope, pinapakinggan ng mga rulers of this earth, yung Pope noon, ay dahil natalo sa debate, napunta sa exile. Napunta sa isang isla. No? Ganun ang price ng patalo sa debate noon. Mapupunta ka sa isang isla. Eh ngayon, hindi. Diba? Okay lang. I-block mo lang sila lahat sa Facebook pag natalo ka Okay na Oh. Pero noon hindi. Talagang it will cost you your life. Sabi rito ni Cyril, 10,000 other expressions witness to the human race that they should not think that it was the Godhead of the Son that was recently killed, but the flesh which was joined to the nature of the Godhead. Ito po ang ibig sabihin ng impossible or impossible pala. Mali. Ay pala yan, ay. Yan. Pag sinabing impossible, anong kaya yung isa? Di ba? Yung impossible, imposible. So, ito, letter A. Pag sinabing impossible na letter A, it is incapable of pain. Yan, na-google nyo na, no? Kaya alam nyo na. Oo. Tumango na lang sila Kasi dapat, kung di mo pa alam, masyasyak ka. Yung pala yun. Kung sabihin, na-google ko na yan, alam ko na. Okay lang. Okay lang yan, no? Tama yan. Gamitin yung technology para sa glory of God. Amen. Diba? So, impossible means incapable of pain. Sino incapable of pain? Si Jesus ba incapable of pain? Hindi ba siya nasaktan? Nasaktan. So, may pain. Nung hinataw ba siyang ganyan, sabi niya, okay lang, sige pa. Ang kaya yan. Nag-Diyos ako Ganun ba yun? Hindi, masakit. Diba? He suffered. Sabi ng Bible, he suffered. He groaned. No? He bled. Dumugo siya may nerve siya kasi tao siya. Pag may nerve, tapos sinataw mo yung nerve, ano mangyayari sa'yo? Di yung nerve endings, magki-create yun ng signal sa brain mo na aray. Tapos yung brain mo magsasabi sa bibig, sabihin mo aray. English speaking siya, di ouch. Hindi niya masabing aray ouch. Pero ito, ewan ko yung Greek ng ouch. Kasi Greek ang Panginoon, Greek magsalita. So impossible means incapable of pain. So ang sinasabi rito ni Cyril kay Nestorius, nag-aaway sila, nagdedebate sila. Sabi niya, 10,000 aklat na yung nabasa ko, at ito ay nagsasabi lahat na wag dapat nating isipin na ang
buong Diyos, Godhead, ng anak, ang pagka-Diyos ng anak, na pinatay sa laman, ay hindi pwedeng, ano ba to? It was the Godhead of the Son that was killed, but the flesh which was joined. So sabi niya rito, huwag mong isipin na pati yung pagka-Diyos ay napatay. Yun. Yung katawan namatay. Yung pagka-Diyos, hindi namatay yun. Yun ang nag-argue sila eh. Nag-aaway sila eh. Kasi may mga tao nagsabi, pati pagka-Diyos namatay. Namatay ang Diyos. Actually, sa Cavite, hindi kami pwedeng maghalamis dahil sinasabi, patay ang Diyos pag mahal na araw. Baka mahukay mo yung ulo. Huwag kang maghahalamis. Itong mga batang to. Naku! Hindi reaction doon. Kasi pag tuwing mahal na araw lang kami pumupunta ron eh. Pag nahukay-hukay niyo yung ulo ng purkuro, alam niyo yung purkuro? Yung nakahiga na patay na Jesus, yung pinaparada nila pag Sabado, pagka Biyernes Santo. No? Magpo-prosesyon. So patay, nakahiga. Yun, pinaparada. Tawag doon, purkuro. Yun yung pinapahid namin yung kuko. Nakahiga yun sa Quiapo. Punggol na yung kuko nun eh, nasa Quiapo. Nakita niyo ba? O, nagsisimba ba kayo? Hindi, Methodist kayo eh. No? Kayo, nagsisimba ba kayo? Mga walang kwentang Katoliko pala kayo, hindi kayo nagsisimba. Hindi, no? Okay. Ako, naging Katoliko eh. Kaya na-experience ko lahat yan. No? Kontik na nga ako maging pari eh. Nakakita lang ako ng loose. Hindi ako nagpari. Joke lang yun. Baptist na ako nung nakita ko siya. Okay? Pero kung nakita ko siya nung Catholic ako, hindi rin ako matutuloy. Yan. So, sabi dito, na ang Diyos, ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus ay hindi namatay. Yun ang kanilang pinag-uusapan. No? At ang pruweba dito ay sinight niya yung nakalagay dito, Christ calls himself the Lord and Son of David. And the question is, what do you think of the Christ? Whose son is he? Then they answered to him, the Son of David. And Jesus Christ himself said, if he is the son of David, how is it then that David, inspired by the Spirit, calls him Lord? Ibig sabihin, bago pa naging son of David, ang Panginoong Kristo, he is the Lord of David. So kung Lord of David siya, paano yung Kristo ay son of David? Ibig sabihin, may dual nature. Yan na yung hypostatic. Nag-join yung deity at saka yung humanity. So, nag-join sila. Kaya siya ay one person, two natures. Kailangan maintindihan natin yun, ha? Huwag niyo sasabihin one person, one nature, one person. Mali kayo. Kailangan alam natin na He is one person. He is Jesus Christ. Pero in that one person, there are two natures. One is divine and one is human or flesh. So the divine is impossible. Hindi pwedeng masaktan, hindi pwedeng malungkot, hindi pwedeng maloko, hindi pwedeng magbago, hindi pwedeng mamatay. Sapagkat yan ay divine. Pero nagkatawang tao siya, yun na yung nag-iisip, natututo, diba? Na natutulog, napapagod, nagugutom, nasasaktan, at namatay. Dumugo. Ang Diyos hindi dudugo.
Pero si Kristo dumugo. Ngayon, ang Panginoon sa Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya, mahirap. Actually, it is impossible to understand all of it. Why God can be a man. Pero, kailangan natin maintindihan. So, pag sinabi nating God or the deity of Christ, that is the impossible. Hindi pwedeng magkaroon ng pain. Pero pag sinabi nating Christ, pwede ba masaktan yung Christ? Yes. No? Yung Kristo is the combination already of the divine and the human. So, ang pwedeng masaktan doon yung katawan, tsaka yung pagkatao niya. Dahil yun ay may nerves, may blood, and merong lahat ng humanity, lahat ng characteristics ng humanity, meron yun. Kaya pwede yun masaktan. Pwedeng mapagod, pwedeng magutom. So, yun po yung pinagtatalunan. At pagka binasa nyo itong mga letters na to, mga exchanges na to, ang tawag nila ron ay Council of Chalcedon, Council of Ephesus, Council of Nicaea. Diyan nila dinidefine yung mga doktrina. And that was 450 AD. Pagka nagkakaroon ng council, hindi sila nag-iimbento ng doktrina. Dinidefine nila, kumbaga, parang yung yung knife, hindi ka naman gumagawa ng bagong knife, hinahasa mo lang para maging matulis. Diba? So, ang doktrina, nandyan na, nakaset na yan sa Biblia. Hindi mo na pwedeng dagdagan ng Biblia. Pero bakit? Habang humahaba ang panahon ng Christianity, ay parang lalong nahati, tapos lalong dumadami yung pinag-aaralan natin. Kasi dumadami yung nagkakamali. Dumadami yung nagkakamali eh. Dumadami yung mga nagsasabi na kagaya ni Arius. Kilala niyo si Arius, di ba? Kilala niyo? Hindi niyo kilala yon. Si Arius, yan ang great-great-grandfather ng doctrine ng mga Jehovah Witness. Yung tinatawag na Arianism. Ano naman ang mali ni Arius? Ang mali ni Arius ay naniniwala siya, kumbaga ganito, no? Itong mga to, halimbawa, baguhin natin yung para maintindihan natin mabuti. Isipin natin ang pangalan lahat nila ay Baptist Church. Tapos lahat sila ay Baptist Pastor. Okay? Lahat sila ay magkakaibigan. Mga Baptist churches yan, mga Baptist pastors yan. So si Pastor Arius, si Pastor Cyril, si Pastor Nestorius, nag-away. Bakit? Kasi si Pastor Arius, tinuturo niya, ang turo sa kanya, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Tapos nung inordain na siya at meron na siyang sariling congregation, tinuro niya na si Kristo ay mas mababang Diyos kaysa sa Ama. Ito ang Ama, ang Almighty God, at ang anak ay mighty God lang. Hindi Almighty. So nagalit si Pastor Cyril. Sabi, mag-repent ka, Pastor Arius. Hindi pwede yan. No? Hindi pwede yan. Mali ang doktrina mo. Mag-repent. Ay, hindi. Ang ginawa ni Arius, nangaral pa siya ng nangaral ng maraming churches. Kaya dumami ang Baptist Church na ang kanilang paniniwala, lesser God si Kristo. Dumami. No? Tapos, umonti yung tamang doktrina. Yun ang, so mas naintindihan natin, di ba? Yes. Kasi Baptist na pinag-uusapan natin eh. Pero hindi yun ang talagang mga pangalan nila. Okay? Wala pang Baptist noon. Walang pangalang Baptist Church in Antioch, Baptist Church in Jerusalem. Walang ganon. Huwag niyo ituturo yun na tinuturo ni Pastor Nilo may Baptist Church noon, ha? Okay.
So the scriptures in the churches of the past, nagpo-form sila ng council. No? Yung council supposed to be, ang purpose niyan, magmi-meeting lahat ng mga pastor. Tapos may mga tanungan. Sabi, paano ba to? Tinuro ni ganon, si pastor ganon. Paano ba to? Si bishop ganyan, si elder ganon. Si overseer ganyan, tinuturo ganyan. Sige, pag-usapan natin yan. So, hanggang sa nagkaroon sila ng statement of faith. Ibig sabihin, nagkaisa sila na ito ang ating pagkakaintindi. Okay, so anong pagkakaintindi nila about the hypostatic union? Yan. Hypostatic union, the mysterious joining of the divine and the human in one person of Jesus. In this divine condescension, our Redeemer did not lose any of his divine attributes, such as omniscience, omnipresence, or omnipotence. But he veiled his glory. Yan. Translate na sa Tagalog para mas makuha natin ang buong-buo yung sustansya nitong. Ang hypostatic union, walang Tagalog yung salitang hypostatic, ay isang misteryo na nagtuturo na ang pagka-Diyos at pagkatao ay nagsama sa iisang persona na ang pangalan ay Jesus. At sa pagpapakababa ng pagka-Diyos, ang ating mananakop ay hindi nabawasan ang kanyang pagka-Diyos. Hindi nabawasan ang kanyang pagiging omniscient, or lahat alam niya. Omnipresent, or siya ay nasa lahat ng lugar. Or omnipotence, o kaya niya lahat gawin, lahat ng bagay. Subalit, ano nangyari nung siya ay naging tao? He veiled his glory. Kanyang nilambungan. Kanyang nilagyan ng harang. No? 'Di ba? Pag nagve-veil ka, may harang yung mukha mo. Yun. Tinakluban niya. Yun, maganda yun. Tinakluban niya yung kanyang kalwalhatian. Kaya ang nakikita ng mga tao, pag tinitingnan nila si Jesus, ano nakikita nila? Ordinaryong tao. Amoy tao. 'Di ba? Amoy tao. Kilos tao. Kilos lalaki. Kilos na lumalakad, sumasayad yung paa. 'Di ba? Nakakita na ba kayo ng tao na yung paa nakaangat sa lupa? Takbo. Pagka nakakita ka ng gano'n, no, lumalakad pero hindi sumasayad yung paa, takbo ka na. Mumu yun, mumu. Baka possession. No? Or baka yun si Chris Angel. Kilala niyo ba yun? Demonic magician yun no? Si Chris Angel. Oo. So, yan po, ang Panginoon, lahat ng nakikita mo sa tao, yun din. Boses tao. Pag nangangaral. Pero isipin natin, ikaw ba, Brother Jess, pagka nangaral ka, kaya mong mangaral sa open field, 5,000 nakikinig, naintindihan ng lahat? Na walang microphone? Tapos di ka na mamaos? No? Siguro pag nagpunta tayo doon sa basketball court, 4 na po tayo. Walang microphone. No? Hindi ko kaya siguro sasabihin ng iba nandoon sa dulo. Pakilakas. Diba? Or di kaya, wala na akong boses pagkatapos. Oo. So, ang Panginoon matinding niya, yung lungs niya, no? Yung kanyang vocal cords. Binigyan siya ng gift ng ganun, ng Holy Spirit. 5,000.
makakaya mong mag-lecture, no? Na hindi ka na papagod. So, merong mga ganyan. He has, but he veiled his glory. Medyo inalis niya yung takip sa kanyang glory doon sa Mount of Transfiguration. Medyo parang pinakita niya kay Peter, eto ako. Biglang nakita niya, oops, bihira, iba pala itong talaga itong master natin. No? Ito pala talaga yung glory niya. Nakita nila, tatlo sila. Kaya sabi niya, don't tell anyone. Until I am resurrected, tsaka niyo lang pwedeng sabihin yan. Pero sa ngayon, don't tell anyone. Sipin yung veil of glory. No? So, hindi tayo pumapayag kasi nga naniniwala tayo sa veiled glory ng Panginoon. Hindi tayo pumapayag doon sa mga awit na He abandoned His throne and His kingdom above. Hindi tayo naniniwala doon. To rescue a sinner like me. He did not abandon His throne. He veiled His glory. He's still God. In the flesh, he's still in heaven and he's still sustaining the whole universe while on earth, while being a human being. Amen. Yun ang tunay na Diyos. Yun ang tunay na Panginoong Kristo. Hindi siya umalis doon tapos meron sana siyang throne doon, wala na siya doon. Oh? Tapos sasabihin ng Ama, nakakamiss naman ng langit pag wala yung anak ko dito. Doon sa lupa, oh. Tingnan mo, hinahataw ng mga tao. Parang tayo, di ba, namimiss natin ng isa't isa kasi hindi tayo nakakapunta dito. Pero ang ama at ang anak, they did not miss each other. He was there all the time. Okay? So, yan po hindi tayo kaya pinabago natin yan yung Rescue a Sinner Like Me. Si Brother Angelo yata, binago niya yun. Ano ba sa substitute niya ron? Ha? May kumanta niyan tapos hindi he left his throne, ganun din yun abandon his throne. Pareho din. Basta iniba. Okay? Now, merong kinanta si Luz. Yung Down from His Glory. Tapos nahalata namin, andito yun, no? Sa Tagalog, asan yun? Tagalog songbook. No, Tinagalog. Sabi ron sa English, God gracious tender, laid aside His splendor. He did not lay aside His splendor. Parang bagang may corona siya, tapos, dyan muna yan, bababa lang ako sa lupa, magkakatawang tao ako. Kaya yung corona ko, dyan muna. Father, pabantayan mo na lang yan sa mga 500 angel, Hindi ganon. He did not leave His splendor. He was God and He is always God, the Son of God. Okay? Tinagalog, sabi ron, Diyos ng pag-ibig, nilisan ang langit. Nilisan ang langit. Sabi ko kay Luz, baguhin mo, nagmula sa langit. Iyon, biblical yon. Nagmula sa langit. Tama ba? Nagmula sa langit ang Panginoon? Amen. Sabi niya, I came down from heaven. Di ba? Tama, nagmula. Pero hindi niya nilisan. Di ba? Sige, ito pa pag-iingatan mo kasi ito kinakanta natin. I will sing the wondrous story of the Christ who died for me, how He left His throne in glory for the cross of Calvary. Did He leave His throne? Sabi niya, no man knoweth the Father but the Son, who is in the bosom of the Father, who is. Pag sinabi mong is, ano yung sabihin ng is? Present tense. Parang sinasabi niya, I am here on earth, but I am in the bosom of the Father in heaven. Presently. So He did not leave His throne.
Tama ba? You agree? Yes. Biblical ba to? Amen. Oh. How he left his throne in glory. O, baguhin nyo yan, ha? Baguhin nyo yun. Ha? O, ito. Alam ni Brother Jess to. Kasi ito, kinompose ni Charles Wesley. He left his father's throne above, so free, so infinite his grace. Ito pa. Emptied himself of all but love. Did he empty himself? Hinubad niya ba yung kanyang pagka-Diyos? Ha? Hinubad ba niya? Iniwan ba niya? Oo. Ha? Delikado yun. Pag hinuhubad mo, mamaya may nagnakaw, di wala na pagbalik mo. Hindi niya hinubad ang kanyang pagka-Diyos. God never changes. Diba? He is the same yesterday, today, and forever. So, pagka hinubad niya, pag nahubad ang pagka-Diyos, naiiwan. Ngayon, ito, no? Bakit nami-misunderstand? Mga Kristiyano to, mga tama ang doktrina nito, mga nagmamahal sa Panginoon. Bakit nami-misunderstand? Paano natin iso-sort out ito? No, yung hypostatic. Ganito 'yan. Bago nagkatawang tao ang Panginoon, may katawan. Wala siyang katawang tao bago siya nagkatawang tao, di ba? So pwede siyang pumunta sa kahit saan, pero pagkatapos niyang magkatawang tao, di ba, umakyat siya sa langit. Ano yung umakyat? Yung katawan. Pero bago siya, nung bumaba siya mula sa langit, wala siyang katawan. Pumasok siya, yung Holy Spirit ay ginawa siyang laman. Diba? The Son of God become a man, human form, in the womb of Mary by virgin birth. So, iba po yung before incarnation, before Christ became a man, kung ano man yung status niya, remained the same because he is God. Pero, after he became a man, that is already a veiled glory of the Son of God. So, meron siyang additional characteristics. Hindi siya nagkaroon ng less characteristics bilang Diyos, kundi nagkaroon siya ng additional characteristics. Pwede nang mamatay. Kasi kung Diyos, hindi mamamatay. Pero dahil nagkatawang tao, pwede nang mamatay ang Son of God. Nadagdagan ang kakayanan ng Panginoong Diyos dahil sa ginawa niyang pagbabago ng anyo. Yun ang binasa natin. Ha? Ulitin natin yung binasa natin na verse. Bagaman siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya itinuring na kailangang pakahawakan ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Diba? So, parang sinasabi ng verse, Tagalog, bira, Diyos na ako, gagawin mo ko tao. Diba, may pinangahawakan tayo? Ganon. Yun. So, halimbawa, sabihin ni Rain, pinapawalis-walis na lang siya. Hoy, pinag-aral ako ng tatay ko para maging teacher. Gagawin mo ako janitor? Hindi pwede. Ganon. Diba? Pinanghawakan niya yung kanyang posisyon. Yung pinag-aralan niya. Yeah? May business nga ako eh. Tapos, pawawalisin niyo lang ako dito. Hindi pwede. Di ba? Ganon, may pinanghawakan kang posisyon. May pinanghawakan kang pwesto. So, hindi ka pwedeng, kung tayo bilang tao, hindi tayo basta-bastahin ng kagaya ng ibang kilala kong pastor, di ba? Hoy, pastor ako.
Huwag mo akong utusan. Actually, ang pastor, minister eh. Minister is servant. Di ba? Servant yan eh. Kaya yan ay taga-sundo, taga-hatid. Ang asawa niyan, taga-luto. Taga-visit ng may sakit. Yan. Less ang pahinga ng asawa niyan. Actually, mas busy ang asawa niya kaysa sa pastor. Okay, so, yun po ang kaibahan. No? Sabi rito, hindi niya pinanghawakan. Hindi niya itinuring na kailangang panghawakan ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Yun ang humility ng Panginoong Kristo. Bakit? Ba't di niya ginawa yun? Kasi may plano sila yung mag-ama eh. Ano yung plano nilang mag-ama? Para iligtas ka. Di ba? Hindi ka maliligtas pagka hindi natupad yung plano ng Father and Son. Pagka sila ay ang Panginoon ay hindi nagkatawang tao, walang maliligtas kahit sino sa atin. Natutuwa ako dun sa sa kanta kanina eh. Sabi doon, whosoever, ano nga yun? Whosoever, he included me. When he said whosoever, Jesus included me. Sipin mo yun? Sabi doon, whosoever believeth hath everlasting life. Pero doon sa whosoever na yon, may ginawa ang Panginoon doon. He included your name. Meron siyang determinasyon. Hindi yun blanket. Ang kaligtasan ay hindi blanket. Ang mga Armenian, akala nila, namatay na yung anak ko ilalagay ko rito lahat ng possible na lumigtas. Lapit kayo. Yung makalapit at kumuha, maliligtas. Hindi yung ganun eh. Nung napako ang Panginoon sa krus, bumaba siya sa lupa, sabi niya, whosoever believeth on the Son hath everlasting life, but in that whosoever, He included you. Amen. Ando na sa isip niya kung sino ililigtas niya. He included me. Sipin mo yun. Kaya we thank God because kung hindi na tayo in-include at bahala kayo kung sino makaabot dito sa treasure chest ng kaligtasan, ano pipiliin nyo? Ang pipiliin mo, Brad, donut kaysa kaligtasan. Mas masarap yung donut eh. Kasi ma-enjoy mo agad ngayon eh. Anong kaligtasan? Hindi mo alam yan. Hindi mo ma-appreciate yan. Gusto mo yung present happiness. Yung present, di ba? Kaya mas maraming napapahamak. Kaya mas maraming unsaved. Dahil ang iniisip nila, nakakain ba yung kaligtasan? Nakakain ba yung Bible? Kailangan namin pagkain. Kailangan namin pantry. Kasi, pandemic ngayon, wag na muna kayo mag-Bible. Hindi nakakain yan. Yun ang nila eh. Reasoning nila eh. So, sabi doon, hindi pinanghawakan pagiging kapantay ng Diyos, bagkus ginawa niyang walang kabuluhan. Now, look. Ito matindi. Tiningnan ko yung 4 na version. No? ESV, King James, Tagalog ang Biblia, tsaka ang salita ng Diyos. Yung Bible natin diyan, ASND yan, tsaka KJV. Yung diglot, yung diglot na nabibili sa Philippine Bible Society sa mga national bookstore, pag sinabi diglot, Tagalog, English, King James, and TAB, Tagalog ang Biblia. Na yung Tagalog ang Biblia na yon, hindi yun galing sa King James, galing yun sa ASV, Authorized Standard Version. 1901 yun. Based on the modern critical text. Okay? Kaya may pagkakaiba, 2 Tagalog. Parehong Tagalog. Pero magkakaiba. Tingnan nyo Ang sabi ng King James, but made himself of no reputation and
took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Yan ang doktrina natin. Okay? Niwala tayo dyan. He made himself of no reputation. Tinagalog yan nito. Ang sabi ng Tagalog, bagkus, ginawa niyang walang kabuluhan. No reputation. Okay? Tinatranslate niya kasi yung King James eh. So he made himself of no reputation. Ginawa niyang walang kabuluhan ang kanyang sarili. At tinanggap niya ang anyo ng isang alipin. He made himself in the form of a servant. At nakitulad sa tao in the likeness of men. Parang yung English talagang tinagalog ng sakto, no? Pero may sense. Okay? Tingnan nyo yung ESV. English Standard Version. Sabi rito, sabi ng King James, but made himself of no reputation. Sila, but emptied himself. Hinubad yung pagka-Diyos. Emptied. Ito yung characteristics ko, ito yung glory ko, ito yung power ko. Diyan muna yan. Ngayon, wala na ako, magkakatawang tao ako. Yun ang mapupunta sa isip mo pag nagbabasa ka ng ganyang version. Ba? Empty. Kumbaga parang nadistino ka sa, halimbawa, ikaw ay taga-Imus, ha? Nadistino ka sa Surigao, tapos kinalimutan mo na lahat ng nangyayari sa Imus. No? Di mo na alam na napadpad ka sa isang isla. Tapos di mo na alam sino yung asawa mo, sino yung mga anak mo, ano trabaho mo. Tapos nakamit ka ng bagong dalaga. Yun, hindi mo alam. No? Yun ang empty. Empty pati memorya mo. Meron kang amnesia. Yun. Oo. So parang nagka-amnesia pala Panginoon dito, no? He emptied himself. Tapos, he emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Ito yung Tagalog. Kundi bagkus, hinubad niya. Hinubad niya ito. At nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. So, hindi po lahat ng Bible pare-pareho eh. Mamimili at we are safe in the King James Bible. Amen. Safe tayo. Because it says, he made himself of no reputation, not emptied himself. Okay, so, yan po ang ating aral. When we believe in the creed of Chalcedon, pero meron tayong mga tatanggalin doon. So, may mga tinanggal na ako dito. Babasahin ko lang sa inyo yung Creed of Chalcedon without, ito 451 AD to without the offending contents. We then, all with one consent, teach men to confess one and the same Son, our Lord Jesus Christ. The same perfect in Godhead and also perfect in manhood. You agree? Ayan, we agree. Truly God and truly man. Of a reasonable soul and body. Ibig sabihin, meron siyang kaluluwa na may reason. No? Nag-iisip. Consubstantial. Ibig sabihin, pareho sila ng substance with the Father. Consubstantial. They have the same divinity with the Father. According to the Godhead and consubstantial with us. So, pareho rin natin. Ang substance ng Panginoon Kristo, pareho rin natin. Tao siya eh. So, he is both parehong substance ng Ama at saka parehong substance ng tao. Yun ang dual nature ng Panginoon. Consubstantial. In all things like unto us. Without sin. So, he is like unto us, but without sin. Yun lang ang kaibahan niya sa atin. Ano pa?
in all things like without sin, begotten before all ages of the Father, according to the Godhead. So he was before everything. He is Alpha. Ibig sabihin nun, wala pang kahit ano, andun na siya. And he is uncreated. Ito, importante Ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos, uncreated. Hindi siya nilalang. Huwag niyong satawagin na siya ay nilalang. Because he is of the same substance with the Father. And in these latter days for us and for our salvation, he was born of the Virgin Mary. One and the same Christ, Son, Lord, only begotten, to the acknowledged in two natures, inconfusedly, unchangeably, indivisibly, inseparably, the distinction of natures being by no means taken away by the union. So one, he is one, there is unity in the divinity and humanity. Iisang persona yan. Pero hindi nako-confuse diyan. Siya ay hindi confused. Hindi siya schizophrenic. No? Hindi niya kinakausap yung sarili niya. Hindi siya minsan babae, minsan lalaki. Minsan ay evil, minsan ay mabait. Yun ang schizophrenic Meron ba sa inyong ganon? May nakita na ba kayong ganon? Hindi mo maintindihan, bigla na lang nagagalit. So, but rather of the property of each nature being preserved and concurring in one person and one subsistence, not parted or divided into two persons, but one and the same Son. So may mga nagtuturo na ang Panginoon dalawang persona. Mali po yun. He is one person, two natures. Okay? So sana natututo tayo. Natututo ba tayo? Amen. Yan. Praise God. And only begotten God, the Word, the Lord Jesus Christ, as the prophets from the beginning have declared concerning him, the Lord Jesus Christ himself has taught us. Okay? So, ito po ang ating paniniwala. At pag tayo po ay nag-glorify, hindi tayo nagiging Diyos, pero nagiging tayong kawangis ni Kristo. Okay? We shall be like him, for we shall see him as he is. We shall be like him. We will not be like God. Yun ang kasinungalingan ni Satanas. Sabi niya, Hoy Eva, kain ka niyan. Kasi magiging kang Diyos. You will be like God, knowing good and evil. Tama yung knowing good and evil. Pero yung magiging Diyos, magiging kasing level ng Diyos, andun yung kasinungalingan. Kita nyo kung paano magsinungaling si Satanas? Meron siyang totoong sasabihin, marami. Tapos konting lie. Parang itong tubig na to, sarap inumin, pero pinatakan pala ito ni Mike kanina ng yung galing doon sa CR. Diba? So, iinumin ko pa ba to? Pwede mong inumin. Hindi, wala naman siyang pinatak. Illustration lang yon. Para magising kayo, naantok na Okay? Ikaw ba? Naku. Ikaw pala. Okay. So, ganyan magsinungaling si Satanas. Ang dami niyang sasabihin, totoo. Bibilib ka. Totoo. Tapos merong konting pitik. Wala ka na. Kaya ang dami niyang nakukuha Actually, imposible na hindi niya tayo ma-deceive Pero bakit hindi tayo nadideceive?
By the grace of God. Tama. By the Holy Spirit, which is in us. Greater is He that is in you than he that is in the world. Mas malakas ang Spirit eh. Kaya sa biyaya lang ng Diyos dahil hindi nadadaya ni Satanas. Purihin ng Panginoong Diyos. Tayo. Sa atin pong pagtatapos ay ating pag-isipan ang mga natutunan natin at ang mga bagay na dapat baguhin natin sa ating buhay, sa ating puso. No? Magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon na mag-aral, magbasa ng mga books. Hindi lang puro Facebook, kundi books. Magbasa tayo mag-engage tayo, no? Ng mga tao na naliligaw. Ang daming naliligaw. Kawawa naman. Bible reader na siya. 'Di ba? Lahat tayo may mga kaibigan na nagbabasa na ng Bible. Pero tama kaya yung tinuturo sa kanila? Baka sila'y nadadaya. So salamat sa Panginoon sa mga kapatid na mayroong Bible study. Personal Bible study and going out to different houses. You don't have to do it. Wala naman tayong sweldo. Hindi naman tayo pastor. Pero ginagawa pa rin natin. Dahil naaawa tayo doon sa mga tao. No? So, purihin ng Diyos sa ganyang klaseng desire. Sana lahat tayo ganun. No? Magkaroon tayo mga kaibigan, aralan natin. Sabihan natin. Gusto mo ba? Meron lang ako sabihin sa iyo, maikli lang. No? Ganun ang magandang attitude. Dahil masalimuot ang pagiging Kristiyano eh. Yung Kristiyano ka na tapos tutuloy mo, masalimuot. So, kailangan natin ng church. Amen? Kailangan natin ng guidance ng Holy Spirit. Kailangan natin mag-aral. At kailangan nating ikalat yung ating natutunan. Huwag mong itago sa ikaw lang. No? Natuto ka ngayon. Praise God. Pero sabihan mo rin yung iba. Bigyan mo. Sabi nga nila wag mong itago yung blessing at ikaw lang na bless. So, will you commit to the Lord that you will tell the good news to others? Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong congregation. Salamat po sa privilege na sila'y makausap at makapaghayag ng iyong salita sa harapan po ng inyong church, ng inyong mission dito sa Imos, at sa mga manonood at makikinig sa Facebook at sa iba pang mga pamamaraan. Salamat po sa mga listening ears. At nawa po ay nagkaroon ako ng grace na ang naituro ko ay katotohanan, Panginoon. At matutunan ko kung mayroon akong mali, ay kahabagan mo po ako, Panginoon. Maitama ito, bigyan mo akong pagkakataon. I do not claim any infallibility, but I claim that I did my best to study your word and to preach it. And Lord, bigyan mo po ng commitment ang iyong mga anak na sila man ay ituturo nila ang tunay na Kristo sa mga tao. Sapagkat marami pong nangangaral ngayon tungkol kay Kristo.